Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, ah, magbibigay po tayo ng maiksing reaksyon, update tungkol po sa isinampang kaso o reklamo ni dating Senador Sani Trillanes kontra po dito kay Harry Roque, kay Banat Bay, at saka sa iba pang mga vloggers ng DDS, mga kabunyog. Maalala po natin na si dating Senador Sani Trillanes ay nagsampa ng reklamong libel at cyber libel kontra kay Harry Roque sa vlogger na DDS na si Byron Cristobal, na mas kilala sa tawag na Banat Bay sa social media. May iba pang mga vloggers ng DDS na kinasuhan si dating Senador Sani Trillanes at sila ay nakakda o sinubpina. Sila ay sinubpina ng prosecutor's office ng Quezon City para sa isang clarificatory hearing. Ngayon, hindi sumipot si Roque, mga kabunyog. Hindi sumipot. ha? Anong mangyayari kung hindi siya sumipot? Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, pagka kasi preliminary investigation, hindi naman required ang hearing dyan. Depende yan sa prosecutor eh. Depende sa prosecutor kung magpapatawag ng hearing o hindi. Kasi pwede naman na yung nirereklamo ay mag-submit ng kanyang counter affidavit. Ang importante sa preliminary investigation, binigyan ng pagkakataon ang nirereklamo o respondents na magbigay ng kanyang panig sa pamamagitan ng pagsasubmit ng counter affidavits. Pero kung sa tingin ng prosecutor o ng fiscal ay mas gusto niya pang malinawan tungkol sa background ng kaso para makatulong sa kanyang pagdidesisyon, nagpapatawag po siya ng clarificatory hearing. Maraming mga prosecutors o prosecutor's office na napuntahan ko, hindi naman nagpapatawag ng hearing. Pero sa Quezon City, may ilan talaga akong kasong hinawakan dyan. Talagang dyan, practice na dyan ng mga prosecutor na nagpapatawag sila ng clarificatory hearing. Actually, maganda naman yung nagpapatawag ng hearing. Pero sabi ko nga po, hindi po yan requirement under sa rules. Option po yan ng prosecutor. Gayun din po yung respondent. Hindi naman required yung respondent na umattend. Bahala siya. Pwede naman siya magpadala na lang ng abogado niya. Katulad po nung kay Duterte, kung maaalala niyo po, mga kabunyog, mga kababayan, nung kinasuhan ni Congresswoman Franz Castro si Duterte, doon din po yan sa Quezon City Prosecutor's Office. Nagpatawag po ang Prosecutor's Office ng Quezon City ng mga pagdinig. Hindi sumipot si Duterte. Hindi po yun hindi po yun ibig sabihin na hindi siya umattend ay ano na siya, pwede na siyang parusahan. Hindi po. Ang ibig lang sabihin nun, winave niya yung yung karapatan niya na umattend sa hearing at makapagpaliwanag ng panig niya. Pero pwede naman siyang mag-submit na lang ng counter affidavits niya. Pwede rin siyang magpadala ng abogado. So ang ginawa po dito ni Roque, hindi umattend sa hearing. Pero nag-post siya. Yan ang post ni Roque. Sabi niya, "We will file our counter affidavits." Naniniwala si dating Senador Sani Trillanes na matibay ang kanyang kaso laban kay Roque at kay Banat Bay at sa iba pang mga DDS vloggers. At naniniwala siya na sa bandang huli ay magdidesisyon ang prosecutor na may probable cause, masasampahan ng demanda sa korte itong si Roque at ang iba pa. Yan, mga kabunyog. Pero nagbanta naman si Roque. Sabi ni Roque, "We will file our counter affidavits and counter charge." So yun. Ang banta ni Roque kay Trillanes, magpa-file daw siya ng counter charge. Ibig sabihin, magko-kontrareklamo o demanda siya kay Trillanes. Kakasuhan niya naman daw si Trillanes ng disloyalty to the Republic. Wow. Disloyalty. Pagtatraidor sa bansa, sa republika. Bakit? Sino bang traidor? Kayo, Roque, ang traidor eh. Actually, itong kasong ito na isinampa ni dating Senador Sani Trillanes, ang pinag-ugatan po niyan, mga kabunyog, sa hindi nakakaalam ng background nito,
'Di ba nung panahon na senador si dating Senador Sonny Trillanes, panahon noon ni Presidente Pinoy, mga kabunyog, nandiyan na yung tension na yan ng China sa West Philippine Sea. Tumitindi na talaga yan noon. Ang ginawa ng administrasyon ni Pinoy bago nagsampa ng kaso doon sa arbitration sa Dahig, bago nagsampa noon, bago nagsagawa noon, inatasan si dating senador, senador pa siya noon, Trillanes, na usap sa China. Hindi official, hindi formal na usapan o channels. Ang tawag po doon, back channel. Ibig sabihin, pero official po yun. Official dahil dala-dala ni dating Senador Trillanes, dala-dala niya yung sulat ng galing sa presidente na siya'y inaatasan na makipag-usap sa China. Bagamat hindi dito involved yung DFA, hindi yan through channels na formal. Kaya ang tawag back channel. Ngayon, ang pinag-usapan diyan, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, dahil sa ginawa niya, napahupa yung tension sa China. Pagkatapos ng ilang buwan o taon, nagsampa na si Pinoy, yung administrasyon ni Pinoy, ng kaso sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig, na pinanalo nga kinalaunan ng Pilipinas. So, ang sinasabi nila ng mga DDS, kasi alam naman natin na sa nangyayari ngayon, talagang sirang-sira sila Duterte dahil dyan sa issue ng China, talagang nalantad ang kanilang katrayduran sa bayan. Kaya para ma-divert yung CC, ang ginagawa ng mga DDS, kasama na itong sila Roque, gumagawa sila ng gawa-gawang kwento, disinformation at fake news, na ang dapat daw nasisihin ay si Pinoy at si Trillanes. Kasi sila daw ang nag-traidor sa Pilipinas at ibininta daw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal. So katraidoran daw yung ginawa ni Trillanes kasi dahil daw kay Trillanes, bininta daw ang Scarborough Shoal sa China. Nung una, hindi naman yan, pinapalampas lang yan ni dating Senador Sonny Trillanes. Kumbaga sa kanya, ano lang yan, parte yan ng pagiging public official na ginagawang ka ng mga issue-issue. Kaya lang hanggang ngayon, hindi tumitigil ang mga DDS, hindi tumitigil sila Roque, hindi tumitigil sila Banat Bay, at ang mga DDS vlogger sa pagsabi na siya daw, si Trillanes, ay nagbenta ng Scarborough Shoal sa China. Para turuan ng leksyon itong sila Roque at sila Banat Bay, nag-file ng formal na kasong libel at cyber libel si dating Senador Sonny Trillanes. Ito na yan. Anyway, hindi naman po, wala namang problema yan. Magdidesisyon naman ang prosecutor. Magdidesisyon dyan ang prosecutor o ang fiscal. Kasi malamang nag-submit na yan ng counter affidavit sila Roque. Kasi sabi dito ni Roque, we will file our counter affidavits. Mukhang usually naman ang hearing ng prosecutor ng Quezon City, sa experience ko, mga 2 hearings yan eh. So baka may isa pang hearing na nakaset. Baka doon sa sunod na hearing, doon umattend na si Roque, hindi natin alam. Or baka doon sa sunod na hearing, doon na sila magsasubmit ng counter affidavit. Pero ang malinaw, sabi ni Roque, magpa-file din daw sila ng counter charge kay Trillanes. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sabi ni Roque, magpa-file daw ng counter charge kay Trillanes, disloyalty to the Republic. Sinagot na po yan ni dating Senador Sonny Trillanes. Ito yung sagot niya. Bagamat hindi nababasa, medyo malabo kasi maliit yung picture na in-screenshotan ko. Sabi dito ni Trillanes, para kay Roque, go ahead, sue me. Okay, sabi niya, sige, kasuhan mo ako. Yun. Ang malinaw, hindi natatakot si dating Senador Sonny Trillanes sa banta ni Roque, nakakasuhan daw siya. Dahil totoo naman mga kabunyo, kakasuhan si dating Senador Sonny Trillanes ng disloyalty to the Republic. Samantalang sila Pinoy pa nga at sila Trillanes ang nakipaglaban sa China. Kaya nga nanalo tayo sa sa arbitral ruling natin. Tapos ang papalabasin ng mga DDS, si Trillanes at si Pinoy, ang traidor, ang disloyal sa Republic. Sila ang may disloyalty to the Republic. Ang kapal ng mukha nito ni Roque.
mga kabunyog. Kaya ano ito, um, dapat dito kay Roque talaga makasuhan. Oh, anyway, hindi pa po tapos yan. Ongoing pa yung proseso ng preliminary investigation sa prosecutor. Ah, sana naman sa bandang huli, ang prosecutor na ito ng Quezon City ay maglalabas ng resolusyon na may probable cause na kasuhan si Roque at saka itong sila Banat Bay at iba pang vloggers ng DDS ng libel at cyber libel, paninirang puri kay Trillanes. Pero si Trillanes nagsabi na sa banta ni Roque nakakasuhan daw siya, magka-countercharge daw si Roque. Malinaw ngayon ang sagot ni Trillanes. Go ahead, sue me. Yun. Ayan, kung si Roque ay duwag, hindi humaharap sa pagdinig sa prosecutor, makipagharap kay Trillanes, si Trillanes, kung kasuhan man niya ni Roque, hindi yan aatrasan ni Trillanes. Yan ang malinaw. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang update dito sa issue na to. Magandang araw po sa inyong lahat. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.